Malakas na sampal ang dumapo sa mukha ni Antoinette nang makarating sila sa mansyon ng bahay nila. Parang tumabingi ata ang panga niya kaya tuluyang nawala ang kalasingan niya. "It's not my fault, Papa!" Naiyak na usan niya. Ang lakas kasi ng sampal nito. "Muntik ka ng makalaboso dahil sa mga kalokohan mo, Antoinette! Ilang ulit ko na ba sinabi sa'yo na tigilan mo na ang pagbabar? Just look at yourself!" Bakas ang disgusto sa mata nito. Nampasadahan siya ng ama ng tingin. She's wearing high-waisted fox leather skirt na mahigit 2 dangkala ata ang haba. Red spaghetti crop top na pinatungan lang niya ng fox leather jacket. "Uso na... You dare to talk back to me, Antoinette?" Gigil na asik nito na ikinahalukip-kip niya. "Hindi ko na alam ang gagawin ko sa bata ka. Ang mga kapatid mo parehong professional at kilala sa lipunan. But you, my only daughter, bakit ikaw ang naging pasaway?" Pabagsak na naupo ito sa couch at hindi maitago ang disappointment sa mata nito. Nagkamod siya ng ulo dahil doon. 20 anyos ka na. Mabuti pang mag-asawa ka na lang. Muntik nang malaglag ang panga niya dahil doon. "Papa, wala nga akong boyfriend." Reklamo niya. Kahit meron, wala pa siyang plano mag-asawa. At sa lahat ng maririnig niya sa ama, pag-aasawa na agad. "Saka hindi pa nga ako nakakagraduate." "At paano ka makakagraduate kung hindi ka nag-aaral, ha?" Muling singhal nito. Hindi naman sa bobo siya, kaya hindi siya nag-aaral. Gusto kasi nitong mag-business course din siya, samantalang hindi naman yun ang gusto niya. Naboboard lang siya kaya nag-drop out na lang siya. Kasalanan naman ito kaya siguro siya lumaking pasaway at spoiled dahil din dito. Masyado itong overprotective sa kanya. Siguro dahil lumaki siyang walang kinikilalang ina. Namatay ang ina niya nang ipanganak siya nito dahil sa heart failure. Nang ma-diagnose kasi na may bara sa puso ang ina niya noong 5 years old ang Kuya Gab niya. Pinabawalan na ito ng doktor na magbuntis. But after 5 years na buntis ang ina niya, so syempre hindi niya kasalanan iyon at hindi rin ito napilit na ipalaglag siya noon. Kaya yun, ending wala siyang ina nang lumabas siya sa mundo. Siguro kasi hindi naman niya nakilala ang ina kaya kahit paano okay lang na napag-uusapan ito. Pero paminsan-minsan nalulungkot din siya. Lalo na sa family picture na kasama ang ina nila ay wala siya. Maliban sa family picture na buntis ang kanyang ina sa kanya. At dahil nga lumaki siyang walang ina, ang kapatid ng kanyang ama, sa Tita Aurora ang itinuring niyang ina. Wala naman itong sariling pamilya kaya parang ito na ang tumayong ina nilang magkakapatid. 3 silang magkakapatid, ang Kuya Ian niya, isang doktor, at si Kuya Gabriel Jr. na siyang nagmana sa ama niyang negosyante. Parehong may mga asawa pero wala pang mga anak. "Bukas, darating ditong mapapangasawa mo." "Seryoso ka talaga, Papa? Ipakulong mo na lang kaya ako." Walang gatol na sabi niya. "Ba't sira o Gabriel?" Sigaw ng Tita Aurora nang babatuhin siya ng ama ng hawak nitong sapatos. Kaya napatakbo siya sa tabi nito. Saka siya nagtago sa likod ng tiyahin. "Huwag kang makialam ngayon, ate. Talagang napupuno na ako sa kalokohan ng batang yan. Hindi mo ba naisip ang nangyari noon dahil sa katigasan ng ulo mo?" Baling nito sa kanya. "Tumigil ka nga. Bakit ipapaalala mo pa ang nangyari noon? Hindi niya kasalanan yun." Giit ni Tita Aurora. Sukat doon ay napasimangon siya sa ama. "Sige na iha, umakyat ka na sa kwarto mo." Taboy sa kanya ng tiyahin kaya lihim siyang napangiti. Saka may hina nagsabi ng I love you dito na ikinangiti din ng ginang. "Kaya tumitigas ang ulo ng batang yan, ate. Lagi mong kinukonsente." Danig pa niyang sabi ng ama. "Matututo din siya, Gabriel. Kailan pa? Kapag napahamak na siya ng tuluyan sa mga kalokohan niya?" Nang makarating sa kwarto niya ay hindi siya nag-abalang magbihis. Inaantok na rin naman na siya dala ng pagod at anong oras na rin. Sigurado naman siyang magbabago ang isip ng kanyang ama. Kinabukasan tungkol sa plano nito. Kaya nakatulog siyang may masayang ngiti sa labi. Dahil sigurado naman siyang ipagtatanggol siya ng tita niya. Pero ang inaasahan niyang pagbabago ng isip nito ay hindi nangyari kinabukasan. Dahil habang nag-aalmusal sila ay nagbili nitong agahan niyang umuwi kung magagala siya dahil darating ang magiging asawa niya kinagabihan. "Papa, 21st century na, hindi na usang arranged marriage. Oh God, hindi ako magpapakasal sa lalaking yun. For sure, pangit yun at walang backbone." Walang pakundangang tura niya. "What? Oh, diba? Kasi kung honk yun, malamang hindi yun papayag. It's a no."
May diing sabi niya. Magpapaka-old-maid na rin lang ako, tulad na tita. Hindi ako nakikipagbiruan sa'yo, Tonet. Huwag ka nalang lalabas ng bahay ngayon. Pumirma ka dito at mag-antay ng oras. Pinal na utos nitong may kasamang palo sa mesa na ikinagulat niya. Kapag ganoon, alam na niyang seryoso ito. Kaya nanahimik na lang siya. Baka maulit ang sampal sa kanya kagabi. First time kaya yun. Pero alam naman niyang kasalanan niya kaya wala siyang karapatang mag-iiyak. Marunong naman siyang tumanggap ng mali niya minsan. Kung bakit kasi sumama siya sa mga dating kaklase niya. Malay naman niyang nagda-drugs sa Alvin. Kung wala sigurong kilala ang ama niya sa presinto, sigurado talagang kalaboso din siya kagabi. Kahit naman brat siya, never naman siyang naisip na mag-drug. She loved thrill and excitement. Umiinom pero hindi naman siya naninigarilyo lalo na on drugs. She hate drugs, kaya... But it's still no. Siya dapat ang magpasya para sa taong magiging asawa niya. Ate, siguraduhin mong hindi aalis ang batang yan dito sa bahay. Bili ng kanyang ama bago tumayo at naglakad ng palabas. Nagpapasaklolong napatingin siya sa tiyahin. Makinig ka na lang sa kanya ngayon. Sinubukan kong kumbinsihin kagabi pero nagalit lang. Ang sumusukong tura nito. Siyempre ito lang ang pwedeng sumuko dahil siya, never say die ang motto niya kapag may gusto siyang makuha. Tita, papayag ka bang ipakasal ako ni Papa sa isang lalaking walang backbone? Curious na tanong niya dito, dahilan upang matawa ito. Iha, hindi naman dahil pumayag yung lalaki wala ng backbone. I'm sure he had his reason to. Pero syempre ayaw ko pa mag-asawa ka. Mismo. She even snapped her finger. Kaya love kita tita eh. Anya sabay akbay dito. Sus, nambola ka pa. Naiiling na saad dito. Sundin mo na lang ang papa mo at ipagdasal mong magbabagong isip niya. Bili nito saka siya iniwan at nagtungo sa kusina. He can't get married sa lalaking hindi ko kilala. I won't. Determinadong turan niya. Kaya't pagkatapos pag-almusal ay nagtungo siya sa silid para kunwari sumunod sa pakiusap nito. But as soon as she entered her room, she locked her door. Tinawagan niya si Emmy, ang kanyang BFF. Emmy, I need help. Bungad niya dito nang sagutin nito ang tawag pero nagmura lang ito. Kasunod ng ungol na tila nasasarapan sa kung ano, kaya natakpan niya ang bibig. Realizing what her friend was doing, ang aga-aga namang kahalayan nito. Shit! Ay ng lalaki sa kabilang linya. Girl, I'll call you later. I'm in the middle of... Kasunod noon ay ang malakas na ungol ni Emmy at ang mga halinghing ng dalawang nasa kabilang linya, kaya pinatay na lang niya ang tawag. Nakakaskandalo ang maagang almusal ng kaibigan niya, kaya't hindi niya maiwasang pag-initan ng mukha. Hindi naman niya ito masasisi, sadyang liberated lang talaga si Emmy. Wala itong boyfriend dahil ayaw daw nito ng problema. Pero madalas itong makipag-date, kumbagay tumitikim lang daw ito. Minsan ay hindi niya maiwasang mainggit dito. Well, hindi naman siya ipokrita para sabihing ayaw pa niyang ma-experience ang sex. Kaso nga lang, ayaw naman niyang basta lang ibibigay sa isang lalaki ang iniingatan niyang virginity for 20 years. Gusto niyang ang first niya ay doon sa lalaki magpaparamdam sa kanya na this is it na talaga. Sa mga nanliligaw kasi sa kanya, wala ni isang ganun. Walang spark kumbaga. Minsan nga gusto na niyang isiping abnormal siya dahil wala man lang siyang ma-feel na kuryente sa mga lalaki. Pero sure naman siyang hindi siya tomboy. Wala naman siyang gender issue. Open-minded naman siyang tao at hindi niya hinuhusga ng mga taong ibang preference. Waiting lang talaga siya sa right one. Sana nga lang ay meron. Nagantay siya ng isang oras bago nag-ring ang phone niya. Napangising siya nang malamang si Emmy ang tumatawag. Grabe, ang aga ng kahiligan mo. Bungad niya dito. Correction, hanggang umaga ang kahiligan ko, friend. Proud na sabi pa nito sabay hagikik. Kaya pala hindi siya nito sinipot kagabi. May iba palang kadate. Kaya napasama tuloy siya sa grupo ni Alvin. So, anong help? Kailangan ko tumakas. Simula niya. Dinig pa niya ang O mula dito. Kaya niya isinalaysay dito ang mga naging kaganapan kagabi. Mukhang nag-guilty naman itong bigla kaya nag-apologize ito. Sa kanya sinabi dito ang buong plano niya. Okay, I'll lend you my car. Nito. Meet me outside your house in 2 hours. Yun lang at tinapos na nilang usapan. Siniguro niyang nakalock ang kanyang silid bago kinuha ang backpack niya. Nagsilid siya ng ilang gamit doon. Dinala din niya ang cash sa mini vault niya. Baka kasi na-freeze na naman ang mga ATM account niya.
Madalas kasing gawin iyon ng ama niya kapag may kasalanan siyang malaki. And what happened last night was huge, kaya dapat maging handa siya. Nang matapos mag-ayos ng gamit, ay nag-antay lang siya at nakatanaw sa may bintana. In less than 2 hours ay nakita na niya ang pulang kotse ni Emmy. Binuksan pa nito ang bintana. Tumungo siya sa veranda at sinigurong walang tao. May lumang sofa sa ibaba kung saan niya inihulog ang backpack niya. She felt excited nang eksakto ang pagbagsak ng backpack niya sa sofa, kaya hindi iyon lumikha ng ingay. Nagiging expert na talaga siya sa pagtakas. She laughed quietly. Saka mabilis siyang lumabas sa kanyang silid. Kapag ganoong oras, abala ang dalawang katulong at si Tita Aurora niya sa kusina. Nang makalabas ay huminga siya ng maluwag saka umikot kung saan inihulog ang kanyang backpack. Pero bago pa man siya nakalabas ng gate ay narinig na niya ang pagtawag ng kanyang Tita Aurora. "I'm sorry, Tita." Usan niya sa hangin saka mabilis na tinakbo ang gate, kaya hinihingal siya nang makasakay siya sa kotse ni Emmy. Then they both laughed at each other. "Lagot ako kay Tita, tinakasan ko siya." Bigla tuloy siyang nakonsensya para sa tiyahin pero ngumisi lang si Emmy. "Pwede ka pang magbago ng isip, friend. Pakasal ka na lang." "No way, doon magpapakasal sa lalaking walang backbone." Deklara niya kaya pinandar na ni Emmy ang kotse. "Baka naman judgmental ka lang, friend. May thread din kayang arranged marriage. Ang parents ko, arranged marriage din sila. Pero happy naman sila. Sa sobrang happy nila, nag-enjoy ako sa freedom, di ba?" Nakangisinturan pa nito. Kung gusto mo, ikaw na lang. Gusto mo ikaw magpakasal dun sa lalaki?" Excited na saan niya saka tumagilid pa upang harapin ito. "Ayoko nga. Wala pa akong plano mag-asawa. Masarap maging single, no?" "Alam mo pala makapag-suggest ka pa dyan." Inirapan pa niya ito kaya inilalang nito ang dulo ng buhok niya. "Aray naman. Baka kapag gwapo yung guy, magkadarapa ka ha?" "Malabo yun. Dahil kung gwapo yun, hindi yun papayag. Na-imagine ko pala itsura na magiging asawa ko parang gusto ko na mag-evaporate." "Sabi mo." Pagdating nila sa tapat ng building ng condo nito ay bumaba na si Emmy. Saka nito ibinigay ang address ng resort ng pag-aari ng pamilya nito. "Save ka doon at mag-e-enjoy ka. Tawagan mo ako pagdating mo." Bilin pa nito. "At ingat sa pagdadrive, okay?" Bilin pa nang muling humarap sa kanya. Nagpahabol lang siya ng thank you dito. Sa kanya pinaandar ang kotse. Her heart was filled with excitement as she maneuvered the car. Siguro naman kapag ginawa niya iyon, hindi na siya pipilitin ng ama na mag-asawa kaagad. Mas masarap ang freedom. Besides kung mag-aasawa siya, doon sa tamang tao, hindi yung kung kani-kanino lang. At sigurado siya, hindi niya deserve ang lalaking pumapayag sa arranged marriage. Ipupusta pa niya ang trust fund niya. "Excuse me, saan ang manager niyo? May reservation ho ako." Ani Antoinette sa babaeng nandoon sa bungad ng hindi kalakihang bahay. "Kayo bang kaibigan ni Ma'am Emmy?" Inosenteng tanong nito na napatingin pa sa phone nito. Mukhang bata pa ang babaeng may kulot na buhok. Tumango naman siya at nagpakilala dito. May tinawag naman itong isang binatilyo. Then the woman gave her the key. "Si Rambo na ho maghahatid sa inyo sa cottage, ma'am." Pag-iimporma nito saka ngumiti ng matamis. Napasunod naman siya sa binatilyo. May mga cottage siyang nadaanan na may iilang bakasyonista, kahit hindi pa naman summer. Pagkatapos ng halos 10 minuto, paring paglalakad ay narating nila ang bahay kubo sa dulong bahagi. May 2 pinto doon. Ayon kay Rambo, ang cottage sa kaliwa ang sa kanya. Binigyan niya ito ng tip at tuwan-tuwa naman ito. Pagpasok pa lang niya ay nasurpresa siya sa kaayusan ng munti niyang silid. Simpleng bahay kubo ang labas but inside was like an average hotel room. May division ng maliit na living room at silid. May isang pinto na hula niya ay banyo. At dahil pagod sa ilang oras na biyahe ay pabagsak ng milata siya sa kama. Hindi ganoon kalambot ang kama but not bad at all naman. Tinabad na siya kaya nagchat na lang siya kay Emmy na nandoon na siya. Binuksan niya electric fan saka siya naidlip. Gabi na nang magising siya. Dahil sa pagkalam ng sikmura, binuksan niya ang ilaw ng silid. Hindi na siya nag-abalang magbihis. Saka siya lumabas upang humanap ng makakain. May nadaanan siyang restaurant kanina nang mag-park siya ng kotse at hindi nga siya nagkamali. Isa palang resto bar iyon. May singer pang kumakanta sa di kalakihang stage. Naganap siya ng mapupwestuhan nang mapatingin siya sa bakanteng nasa dulo. Kaya pinili niyang maupo doon matapos siyang umorder ng pagkain. She was busy playing offline games.
Hindi kasi siya pwede mag-online dahil siguradong kinokontak siya ng ama niya. Nag-chat lang siya kanina sa tita Aurora niya para huwag ito mag-alala. Abala siya sa paglalaro ng maramdaman niyang tila may matang nakatitig sa kanya. Kaya napaangat siya ng tingin upang salubungin ng maitim na mga matang tila black hole na gustong higupin ang buong pagkatao niya. Shit, ang gwapo niya. Muntik na umawang ang bibig niya nang magsalubong ang titig nila ng lalaking umiinom ng beer sa katapat niyang mesa. The guy owned a charismatic aura. He had deep-seated icy eyes, proud nose and luscious sexy lips that complemented with the lights. He had a swooning sex appeal that can't be denied, kaya't hindi niya magawang alisin ang titig dito. Attractive din ang jawline nito and he looks really handsome. Base sa pagkakaupo nito, alam niyang matangkad din ang lalaki na may hindi kalakihang katawan. But his biceps was traced on his white shirt. At bakit nakikipagtitigan din sa kanya ang lalaki? Natigil lang ang pag-i-inspection niya sa lalaking kaharap sa kanya nang dumating ang order niyang pagkain. Pero nang muli siyang tumingin sa direksyon nito ay wala na doon ang lalaki kaya hindi niya maiwasang makadama ng panghihinayang. Sana pala'y nag-ayos man lang siya. Kung ganoon siguro kagwapo magiging asawa ko. Carry na, kahit first marriage pa. Natatawang kausap niya sa sarili. Saka nagsimulang kumain. Nang mabusog ay nag-order din siya ng beer. Ang isang bote niya ay nasundan pa ng isa bago siya nagpa siyang umalis ng resto bar at in fairness, masarap ang pagkain nila. Dahil bilog ang buwan ay nagpasa siyang maglakad-lakad muna sa dalampasigan para magpatunaw ng kinain niya. Ang tunog ng alon ay nakakapagparelax ng isip niya. Nagkikislap din ng tubig sa dagat dahil sa liwanag ng buwan. This is perfect. Usal niya. Saka nag-inat pa siya. Sabay sigaw. I'm free! Pag-aari mo ba itong lugar, miss? Muntik nang mapatalon si Antoinette dahil sa baritonong tinig ng isang lalaki sa likod niya. Nasapupan niya ang dibdib ng harapin ito. Handa na siyang singalan ito dahil sa panggugulat nito sa nerve cells niya. Subalit nabitin sa ere ang bibig niya nang makita ang lalaki na nakita niya sa resto bar kanina. Nakatayo ito habang nakapamulsa. Ilang hakbang ang layo sa kanya. Sapat na liwanag ng buwan upang lalo niyang mapagtanto na ito ang tipo ng lalaking magagawan mong pangarapin at pagnasaan. With his height and looks, pwedeng-pwede itong rumampa ng nakaboxer o baka pwedeng naked. Literal na natampal niya ang bibig niya dahil sa naiisip. Nahawaan ata siya ni Emmy ng kahalayan sa katawan. Naginituloy ang mukha niya. Pasensya na. Alanganing turan niya dito. Ayos lang. Anito, nananatiling nakatitig sa kanya. Tila may amusement sa mga mata nito na hindi niya mawari. Sa totoo lang, alam niyang hindi dapat siya nakikipag-usap sa isang estranghero, kahit gaano pa ito kagwapo. Lalo't nandoon sila sa isang lugar na walang tao. Pero hindi maganda magpagabi ka sa labas. May himig na concern ang tinig nito. Grabe, thoughtful din siya. Lihim na usal niya, kaya kahit labag sa loob niya ay naglakad siyang palayo dito. Pero nagawa pa niyang lingunin ito. Thanks. Tapid niyang sabi but the man remained standing habang nakatitig ito sa kalangitan. Mukhang hindi nga nito narinig ang sinabi niya. Pabalik na siya ng cottage nang dumilim ang paligid kaya napatingala siya dahil sa ulap na tumakip sa maliwanag na buwan. Muli niyang pinagpatuloy ang paglalakad nang maramdaman niyang tila may sumusunod sa kanya. Kaya napalingon siya pero wala naman siyang nakitang tao sa paligid. Bigla tuloy siyang kinabahan. Then she start walking again. Pero lalo lang naramdaman ang takot. Kaya parang tangang kumalipas siya ng takbo. But she accidentally tripped sa isang malaking bato. Napatili pa siya nang mawalan siya ng balanse. When a strong arm suddenly caught her, bago pa siya matumba at parang magic na nagliwanag ang buwan. Saka siya kinabig ng may-ari ng brasong yumakap sa bewang niya. Kasunod ay ang pagbangga ng likod niya sa mainit na katawan sa likod niya. Dala ng pagkagulat, marahas niyang tinabig ang brasong iyon. Inatake siya ng takot at pagkataranta, saka mabilis siyang lumayo sa taong nasa likod niya. Pero mukhang dinapuan siya ng kamalasan dahil pag-atras niya parang nanlambot ang tuhod niya. Kaya pabagsak na napaupo siya sa buhanginan. Malakas na napamura si Antoinette dala ng sakit pagtama ng puwet niya sa bato. Are you alright? The same voice she heard few minutes ago. At ganoon na lang ang gulat niya nang pagtingala niya ay nakita niya ang lalaking iyon. Kasunod ng malakas na tambol ng kanyang dibdib.
Inilahad nito ang palad upang tulungan siyang makatayo pero nangibabaw ang panik niya. Kahit masakit ang puwet niya ay nagmadali siyang tumayo at mabilis na naglakad. But the man kept walking towards her direction, kaya napahinto siya. Mukhang nagulat din ito kaya napahinto din ito. Hoy mister, kahit masyado kang gwapo, hindi tama sundan mo ako, no? Dadamahan na kita. For what? Kalmadong tanong nito. For stalking. Alam ko maganda ako but I don't talk to stranger, okay? Papunta ko sa cottage ko, miss. Kaya hindi kita sinusundan. Balo walang tura nito sa kanya saka siya nilampasan. But he was smiling kaya lihim siyang kinikilig. Paano kasi ang gwapo nito? At ganoon na lang ang gulat niya na magtungo ito sa katabing cottage niya. Napapahiyang nagkamot siya ng noon nang lingunin siya nito. Wala itong sinabi pero sa expression nito'y parang sinabi nitong, "See, magkapit bahay tayo." Natauhan lang siya nang tuluyan itong mawala sa paningin niya. "Ang judgmental mo talaga, nakakahiya ka." Sarmon niya sa sarili saka patakbong nagtungo sa cottage niya. Nagbihis na lang siya matapos maghilamos. But somehow, hindi mawala sa isip niya ang itsura ng lalaki iyon. Ang gwapo talaga niya. Komento niya at saka nahiga sa kama. Dahil hindi pa siya inaantok ay tinawagan niya si Emmy para ikwento ang nangyari. Baka isipin pa niya balo ka. Pangaasar nito. Oo nga eh. Umiral na naman kasi ang pagkapraning ko. Pero ang gwapo niya. Yun ang totoong Yomi na sinasabi mo. Litanya niya dito. But anyway, mahirap ang banta siya. Baka take na iyon. So itsura ba namang iyon? Anyang hindi maitago ang panghihinayang kaya lalo lang siyang inasar ni Emmy. Eh di tanungin mo, anong malay mo, di ba? O joke nito. Hindi ba ang landi kung tingnan noon? Gaga, sa panahon ngayon wala nang masamang maglandi. Basta single, pwede. Kahit nga pretending single, pwede. Basta mukha at amoy yummy. Napailing na lang siya nang humagikik ito. Pero hindi rin naman niya magawang iwaglit sa isip niya ang mukha ng lalaki kanina. She can still clearly smell his scent na dumikit ata sa damit niya. Anong malay mo? Magkatikiman pa kayo dyan. Eh di maisusuko mong perlas ng silanganan mo. Ang bastos mo. Saka di ko nga kilala yung tao. Kanway-saway niya dito pero ando to'y bigla siyang kinilig sa ideyang iyon. Naku Fred, kapag nakatikim ka na, ewan ko na lang kung hindi ka mabaliw. Lalo kapag Dakota pa. Patuloy na sulusod nito kaya naman kung ano-ano tuloy ang naglalaro sa kokote niya. Ewan, bahala na nga. Walang sariling usal saka tinapos na ang tawag ni Emmy. Baka bigla pa nitong isuggest na pasukin niya sa cottage yung kapitbahay niya. Kinabukasan ay maaga siyang gumising para makapag-swimming at syempre, umaasa siyang masilayan ng gwapong neighbor niya. Pero halos kalahating oras na siyang naglalangoy sa dagat ay hindi niya nakitang nagbukas ang pinto ng kapitbahay niya. Nang mainit ang sikat ang araw ay saka siya nagpa siyang umahon. Sinuot niya ang see-through cover-up niya upang hindi masyadong expose ang swimsuit niya. At kung kailan palapit na siya sa cottage, ay saka naman lumabas ang gwapong kapitbahay niya. Naka-shorts lang ito at may hawak na tasa sa isang kamay. Biglang sumikdo ang dibdib niya nang makita kung gaano kaganda ang katawan nito sa maliwanag. Kaya sigurado siyang mas perfect pa up close. Nginitaan niya ito nang mapatingin ito sa direksyon niya. Hindi nakaligtas sa mata niyang tila saglit itong natigilan ng mapatitig sa kanya. Kaya lihim siyang napangiti. Buti na lang talaga, nagdala siya ng swimsuit niya. Nakakapagrampa tuloy siya. She had no reason to be ashamed of. Maganda naman ang katawan niya. In perfect shape. Hindi lang siya nabiyayaan ng pang-model na height pero tama lang ang tangkad niya na 5'3". Binati niya ito bilang kapitbahay but he just ignored her. Kaya napasimangot siya. But she decided to talk to him. Hindi kasi siya matatahimik kapag wala siyang sinabi dito. Pasensya na pala kagabi. Akala ko lang kasi. I'm Antoinette by the way. Naisingit pa talaga niyang magpakilala dito. Malay mo naman mag-response. Forget it. Bala walang sagot dito. Okay, Nedma. Pasalamat ka't guwapo ka. Tama lang na maging maingat ka sa mga taong makikilala mo. Dagdag pa nito, mukhang may trust issue ang gwapong lalaki. Mag-isa ka lang? Yeah, tipid na sagot nito. Ikaw? Lihim siyang napangisi. Oo, naglihis ako sa amin dahil ayoko pa mag-asawa. Pero kung single ka, pwede ka maging asawa ko. She kept the rest with herself. Gusto mong kumain? Let's grab breakfast. Alok nito na medyo ikinagulat niya ng slight. Saglit siyang nag-isip pero bibihirang species na tulad nito kaya maluwang siyang ngumiti. That,
I hate eating alone, so tara na. Magbihis ka muna, miss. Anito sabay iling. She pulled her lips and awkwardly walked toward her cottage. Saka siya nagmamadaling nagbanlaw at nagbihis. Siyempre, she can't take down the opportunity. Grab lang ng grab, ika nga ni Emmy. Pero napasimangot siyang paglabas niyang wala na doon ang neighbor niya. Ano nga bang pangalan ng gwapong cottage niya? Pababa na sana siya nang bumukas ang pinto ng cottage nito. Nagbihis din pala ito. Simpleng puting t-shirt at light brown na shorts ang suot nito pero mukha pa rin itong rarampa ng outfit nito. Napasunod siya nang magpatiuna itong maglakad. Matagal ka na dito? O si Sanya? About a week. Tipid na sagot nito. Ikaw, kahapon ka lang dumating. Bakit mag-isa ka nagpunta dito? Ah, wala lang. Gusto ko lang magalit ang papa ko para magbagong isip niya. Walang prenong saan niya dito. Akala ko broken-hearted ka kaya ka nagpunta dito. Ewan niya kung nagbibiro ito o ano. Ang seryoso kasi ng mukha nito. But his eyes was sparkling at mukha yung nakangiti sa paningin niya. Bakit? Para sa mga broken-hearted lang ba ang lugar na ito? Broken-hearted ka? Burlas niya realizing what he was saying. Ang daldal mo. Bilisan mo na. Reklamo nito sa kabinilasan ang hakbang. Kung broken-hearted siya, edi single siya. Pwedeng landiin ng ganun. Lihim na napangisi si Antoinette. Hoy mister, sandali lang naman. Habol na sigaw niya dito. Ano nga ba ulit ang pangalan mo? Ano itatawag ko sa'yo kung ayaw mo sabihin ang pangalan mo? Nakangusong pangungulit ni Antoinette sa gwapong lalaking kaharap. Pangalan lang ayaw pang sabihin. Di ka naman siguro FBI agent. Pamisteryoso ka pa. Saka paano kung kidnappers ka pala o kaya rapist? Sa tingin mo ba kailangan kong maging rapist? Amused na tanong nito. He wasn't look offended. In fact, ang sexy ng ngiti nito. Well, fine. Mr. Kapitbahay na lang. Bahala ka. Corny mo. Natigil ang pag-uusap nila na lumapit sa kanila ang waiter dala ang order nilang pagkain. Nandoon sila sa dating kinapopwestuhan nito kagabi. She was about to say something nang matigilan siya, dala ng tila emosyong nasa mata ng lalaking kaharap. Para bang masaya na malungkot ito na hindi niya maipaliwanag. May dumi ba ako sa mukha, Mr. Stranger? Wala. Sorry. Umiling ito. I just thought he looked like someone I knew. Seryosong saad nito. Saka ito tumikim na tila nagbabara ang lalamunan. Talaga? Imposible. Nag-iisa lang ang mukha kong to, no? She snapped. Feeling niya nagpapalusot lang ito. Sa totoo lang hindi naman siya sanay na basta lang nakikipagkaibigan sa isang taong hindi niya kilala at lalo nang ayaw nitong magpakilala. But there was something in this man na gusto niyang tuklasin at hindi naman ito mukhang masamang tao. Kasi gwapo. Dudyo ng makulit niyang brain cells. Imposible nga. Makahulog ang saad nito sabay ilim pero pansin niya ang lungkot na gumuhit sa mga mata nito. Kumain ka na lang dyan. Ang weird mo. Buti na lang gwapo ka. Ang daldal mo. Mas weird yung babae nagsasalita habang panay ang nguya. Balo walang saan nito pero hindi niya pinansin iyon dahil abala ang kamay niya sa pagbabalat ng malaking hipon. Mostly seafoods ang order nila kasi malamang malapit sila sa dagat. Tahimik silang kumain pero hindi rin siya nakatiis nang napansin niyang panay pa rin ang sulyap nito sa kanya. Alam mo mister, kung hindi mo titigilin yung pagtitig mo sa mukha ko, iisipin ko type mo ko. Nakangusong saway niya dito at nailang kasi siya sa ginagawa nitong pagtitig at pagsulyap sa mukha niya. Hindi naman yun yung tingin manyak o anuman. In fact, he look amused every time their eyes meet. Kaya kinikiliti ang perlas niya sa titig nito. Natutuwa lang ako makita ka. Mahina ngunit may emosyong saad nito subalit tila biglang natigilan. I mean, nakakatuwa kang kumain. Pagkatama nito sabay iwas ng tingin. Noon siya napatingin sa plato niya. Saka alanganing ngumiti sa kaharap. Medyo malakas kasi talaga siyang kumain. Mabuti na lang mabilis ang metabolism niya kaya hindi siya tumataba. Gusto mo pa ba? We can order more. Amused na alok nito na ikinailing niya. Ayos na to. Besides, dapat moderate lang ang expenses ko. It's my treat. No thanks. Ngayon lang kita nakilala. Ay mali, hindi ko nga pala alam ang pangalan mo kaya hindi maganda magpalibre. Anya sa pagitan pa rin ng pagnguya. Turo yun ng tita niya. Huwag magpapalibre sa bagong kakikilala lang na lalaki. Baka daw kasi mag-take advantage lang sa huli. Kakaiba ka talaga. Dinig niyang usal nito sabay iling. But the amusement remained the same.
Kung makatingin ito'y parang matagal na silang magkakilala. Naisip lang niya pero dahil wala na ito sinabi pa kaya tahimik na lang siyang kumain. Matapos kumain ay nagkasundo din silang mamasyal. Nakakatuwang isipin pero napaka-komportable ni Antoinette sa lalaking hindi nga niya alam ang pangalan. Sabay na rin silang nag-lunch pagkatapos, then they head back to their own cottage. Kaya naman kilig na kilig si Antoinette nang makapasok na siya sa cottage niya. She called Emmy pero hindi ito sumagot sa tawag niya, kaya nanood na lang siya ng K-drama na dinownload niya sa phone niya. Pero tumigil siya nang nakadama siya ng antok. Then she rest the rest of the day. Beauty rest para maganda pagising. Hapon na nang magising si Antoinette kaya lumabas siya sa munting balkoniya. Habang nagiinat, sumili ang matamis sa labi ng dalaga nang mapatiting siya sa paligid. She was greeted with a beautiful crimson sky. She breathed the salty air, saka siya napangiti. Ilang sandali din siyang nakatitig sa namumulang kulay ng dagat habang mabining humahampas ang alon sa dalampasigan. Pinapanatag ng bawat paghalik ng alon sa buhangin ng kanyang isipan. Yun ang tinatawag na peaceful moment, naisip niya. Pinagsasawa niya ang mga mata sa magandang tanawin ng maramdaman ni Antoinette na may mga matang nakatitig sa kanya, kaya't napalingon siya. At nandoon nga ang gwapong kapitbahay niyang nakatitig sa kanya. His eyes was filled with emotions na tila ba isa siyang napakagandang tanawin sa harap nito. At ang lintik niyang puso, hindi niya mapigilang kiligin.